Pinagpalang araw po para sa ating lahat at purihin po ang Panginoon Diyos muli sa ating pagkakataong makasamba sa Kanya. Ngayon po tayo po ay nasa ating final episode ng Life Detox, Overcoming Toxic Realities. Di ba napakasarap po na maintindihan natin that we can really overcome itong mga nakakalason sa buhay. Dito sa ating pag-uusapan, tingnan niyo po mga bagay na ito. Halimbawa, nakakita ho kayo ng ganitong sign. Alam nyo na ito po isang babala na nakakalason yung bagay na yon. Kaya lumayo-layo ka na. Lalo na pag nakita nyo po yung nakalagay, beware toxic zone. Ibig sabihin, huwag ka na maglalapit dyan. It will endanger your life. Now, ito pa po, warning. Di ba? Minsan makakita kayo, beware of dogs. Sinabihan na kayo, binalaan na kayo. Sabi niya, hindi na kami ang responsable sa anumang pinsala o kamatayan kung hindi kayo makikinig. Kaya ganun din ang Panginoon Diyos. Nagbibigay siya ng babala sa atin upang tayo hindi mapinsala o mamatay. Kaya ang ating talakayin ngayong hapon ay beware of pride. Nabalaan ka na, so be humble. So kung alam mo ng gantong babala, ano dapat mo gawin? Ay lumayo ka na. You better go. You better go. Bakit ho go? Remember the words. God gives grace to the humble and God is opposed to the proud. You better go. Nagkakaintindihan? Now, yan po hindi natin inimbento. Yan po ay galing po mismo sa salita ng Panginoon Diyos. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 5. Sabi niya, all of you. Now, bakit po all of you? Tandaan niyo yung context ito. Yung sa unang talata ng chapter 5, tinutukoy niya po yung mga elders. At sabi niya sa mga sumunod, so talatang 5, yung unang bahagi, sabi niya, you younger men. In other words, ito, nagtalaga ako ng elders or leaders, at kung hindi ka elder, you are part of the younger men. Kaya sabi niya, be subject to your elders. At all of you, whether you're elder or you're a younger man, isa lang sinabi niya, all of you, clothe yourselves with humility toward one another. Yung pong ibig sabihin ng clothe yourself, parang yan po naglalagay po ng belt of, parang apron or belt, nagsinusuot lang ng mga alipin, no, para ma-distinguish yung alipin sa hindi. Ngayon, yung alipin, wala ho sariling karapatan yan. Ang karapatan lang nila ay sumunod sa kanilang amo at tinalaga lang ng amo. Ibig sabihin, talagang may mga limited, sobrang limited lang ang kanilang karapatan. Pero, sila po'y nagpapasakop ng lubos. Sabi niya, kaya you are to serve one another. In other words, treat yourself as each other. Bawat isa sa inyo, isipin nyo na you have no right but to serve. Talagang to serve one another, whether you're an elder or a younger man. And sabi niya, for God is opposed to the proud but gives grace to the humble. May papaliwanag ko yan. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time. So ano sinasabi ng Diyos dito? Magpakumbaba tayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos dahil siya ang may hawak ng ating kinabukasan. Sa susundan po. So dito po sa ating pag-aaral, ang tanong ho sa atin ay, so paano ating gagawin? No. Ano pang gusto nyo una? Magandang balita o masamang balita? Unahin natin yung bad news para ma-appreciate natin yung good news sa huli. Ano yung bad news? You better go. Remember, God gives grace to the humble and God is opposed to the proud. So unahin natin yung idea ng God is opposed to the proud. That is a bad news. Masamang balita yan. Can you imagine? God is opposed to the proud. Balikan natin ang talata. Sabi niya, remember, God is opposed to the proud. Yung salitang opposed, nako, yan po isang mabigat na salita. Bakit? Yan po ay parang, salita ho na parang merong pong mahukbo ng mga, talagang sundalo na talagang nakahanay po sila. And they are ready for battle para salungatin ang sinumang galit. Yung parang kaaway ng Diyos. Ibig sabihin, He's willing na talagang salungatin ang sinumang mayabang. Kaya ang idea nito, talagang they are to resist, to oppose, at maging galit tugo sa mga mayayabang. Mabigat yun ha? At hindi lang yan. Yan po ay nasa present tense. Kung mapapansin nyo, God is opposed to the proud upang sabihin na talagang ang Diyos hindi nawawala ang galit sa mga mayayabang. Type nyo ba yan? Alam nyo po ba ang bigat ho niya sa mga kawikaan na binanggit ho sa Proverbs? For example, tingnan ho natin ang Proverbs 16, verse 5.
everyone, lahat ng mga mayayabang sa puso. Kasi ang kayabangan, hindi nakikita lang sa panlabas yan eh. Nakikita yan ng Diyos sa puso pa lang, puso. Kasi merong mga tao na parang mapagpakumbaba. Tayo mga Pilipino, mapagpakumbaba tayo, di ba? Magyuyuko pa tayo, makikiraan po, ganyan, ang bait-bait eh. Pero sa loob-loob, kasi naman, dito nag-uusap sa gitna, ang kapal ng mukha. Parang galit na galit naman, di ba? Parang sa puso, alam ng Diyos yung galit at yabang natin. And sabi ng Diyos, is an abomination to the Lord. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng abomination? Nakakamuhi. Ibig sabihin, nakakarumal-dumal. Kumbaga, nakakadiri sa Diyos. Ubod ng galit ng Diyos. At sabi niya, tinitiyak ko kayo. Sabi niya, hindi siya pwedeng hindi maparusahan. Ganun ang galit ng Diyos sa kayabangan. At hindi lang yun. Pag binasa niyo pa ng tuloy-tuloy yung Proverbs, magugulat kayo, sabi niya, yung kayabangan, yan ang simula ng kasiraan. At ang mayabang na espiritu, sigurado madadapa. Yun ang sabi ng Panginoon Diyos. Kaya yan po ay hindi binabaliwala. Dapat siniseryoso natin ang bagay na yan. Lalo nyo pang magugulat kayo pag binasa nyo pa yung Kawikaan Kabanatang 6. Sabi niya may 6 na bagay na galit ang Diyos. At may 7 bagay na talagang kinasusuklaman ng Diyos. At alam nyo kung anong una dun sa 7 bagay? Haughty eyes. Ha? Haughty eyes? Ano ibig sabihin ng haughty eyes? Tingin pa lang, mayabang ka na. Oh, paano malalamang mayabang ka pag sa tingin pa lang? Unang-una, pag ang tingin mo, hindi mo nakikita ang Diyos sa sitwasyon. Ang nakikita mo lang yung sitwasyon at hindi mo nakita yung Diyos na namamahala sa sitwasyon. Kung kahit ikay nagre-reklamo, ikay nag-aalala, yan ay kayabangan. Kaya ka natatakot, ganyan. Kaya ay kayabangan. Yung iba naman, ang haughty eyes, ay yung pagtingin mo sa kapwa mo, minamaliit mo siya, sa halip na siya ipaglingkuran, hinuhusgahan mo pa. Hinahanapan mo pa siya, kinasusuklaman mo siya, hindi mo siya mapatawad. Yan, haughty eyes yan. Now, kaya ingat ho tayo. Beware of pride. Dapat pag-ingatan natin yan, maging mapagmatsyag tayo, maging mapagbantay tayo sa ating sarili dahil ang kayabangan, ang laso ng kayabangan, hindi ito basta-basta napapansin. Alam niyo po si Saul? Napaka mapagpakumbaba naman yan. Sa totoo lang, he started mababa. Kaya sabi nga ni Samuel, is it not true? Di ba totoo na ikaw ay nagaling sa, ikaw ay maliit sa inyong sariling pananaw? So, basta sa iyong sariling pananaw, maliit ka eh. Hindi ka naman wala ka naman pagmamalaki, parang ganyan. Pero ginawa kang pinuno ng iyong tribo ng Israel, ng mga tribo ng Israel. At hinirang ka pa ng Diyos para maging hari ng Israel. Wow! Ano, ayaw mo pa ba yan? Tapos tinan niyo po, kaya naman mula sa Kabanatang 11 hanggang sa mga unang bahagi ng Kabanatang 13, si Saul ay talagang maayos naman po. Kaya lang hindi niya napansin yung yabang unti-unti na nagmamanifest. Marahil maging siya, hindi niya alam na nagyayabang na siya. Now, paano natin nalaman? Sa Kabanatang 13, hindi na siya accountable kay Samuel. Anong ibig kong sabihin? Di ba kung sabi ng 1 Peter, elders, tapos young men, etong si Saul, bagamat siya'y hari, siya pa rin ay nagpapasakop dapat kay Samuel. Kasi si Samuel nagbigay ng instruction sa kanya. Sabi ni Samuel sa kanya, intayin mo ako sa 7 araw na ganito, dadating ako at intayin mo ako. Tas ang mag-aalay pa rin, hindi siya. Kundi mayroong tinalaga ang Diyos para magbigay ng alay sa Diyos, hindi yung hari. Ganun pa man, hindi siya sumunod. Hindi siya nakinig kay Samuel. Yung hindi pagsunod kay Samuel, ay parang hindi ka na rin sumunod sa Diyos. Alam niyo minsan, mayroong authority sa binibigay ang Diyos sa atin. Kunyari, sa mga babae, asawang lalaki. Yung mga lalaki, meron silang mga authorities din na sinusunod. So, sa madalit salita, kapag hindi ka sumunod sa itinalaga ng Diyos na authority, hindi ka na rin sumusunod sa Diyos. So yan ay uri ng kayabangan. Kasi ang kayabangan is we're edging God out. Kaya nga ego Inaalis natin ang Diyos sa equation. Sinasantabi natin ang Diyos. Kaya pag hindi tayo sumunod sa Diyos, sinasantabi natin, kayabangan yon. Now, tingnan niyo po Sabi niya, but Samuel said, anong ginawa mo? Sabi niya, kasi po yung mga tao po nangagkalat na. Hindi ka dumating sa tamang araw na pinag-usapan natin. At tingnan niyo po yung mga Pilistino, yung mga kalaban namin, nagtitipon na ho sila sa Mikmas Napansin niyo po ba yon? So tingnan niyo po ang kayabangan Ang kayabangan, hindi ka na nga sumunod
Nag-i-excuse ka pa. Yung parang sinisisi mo pa ngayon si Samuel. Sabi ni Samuel, magkita tayo sa ano to. Hindi siya dumating sa ine-expect ni Saulo na panahon. Hindi siya makapag-intay. Alam mo na kagad, pag mayabang ka, hindi ka makapag-intay. Ayaw mong nag-iintay. Ganyan ang mga mayabang. Wag mo akong pinag-iintay-intay ha. Parang ganyan. So, ngayon, magbibigay pa siya ng dahilan. Meron pa parang gusto niya i-please yung mga tao. Uy, nagkalat na kayo. Halika dito. Parang he's now trying to control the people. Hindi mo tao yan. Tao ng Diyos yan. Let God control them. Sa'yo, sa Diyos ka manalangin. Kasi yun ang lapit ka sa Diyos, Panginoon. Nagkakalat na po sila. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong paraan. Samantalang sabi sa'yo ng Diyos, mag-intay ka. Tinan niyo po ginawa niya. Bukod sa sinisisi niya si Samuel, gumagawa siya ng excuse, nagwo-worry siya, kasi yun ang mga taong mayabang eh. Tinan niyo pa, ang sabi ni Samuel, naku, yung ginawa mo, alam mo na yun. Sabi niya, hindi ka sumunod sa pinag-uutos ng iyong Panginoon na iyong Diyos. Pinag-uutos niya sa iyo yun eh. Tingnan niyo ngayon, sabi ng Panginoon, sana'y itataguyod niyang iyong kaharian ng walang hanggan. Pero dahil dyan, yung kaharian mo, hindi na magtatagal. You see? Dahil sa kayabangan mo na hindi ka sumunod sa paraan ng Diyos, isinantabi mo ang Diyos, hindi ka nagpasakop sa Diyos, sabi niya, salungat na ang Diyos ay ngayon. Bakit? Hindi na magtatagal ang iyong kaharian. Yung Panginoon na talagang ang Panginoon na mismo maghahanap ng tao na malapit sa kanyang puso. Ibig sabihin, talagang nagpapasakop sa kanya. Sabi ganon, at siyang itatalaga niya bilang pinuno, look at the words, ng kanyang mga tao. You see, hindi tao ni Saulo yun, tao ng Diyos yun. Kaya you need to bring the issue to God. Now, dahil hindi ka sumunod sa Diyos, yan ang dahilan. Ang hindi pagsunod sa Diyos ay kayabangan. Nagkakaunawaan po. Friends, tandaan nyo ang sakit nun Ni-reject ng Diyos si Saul. Bakit? God opposes the proud. At yung kanyang mata ay haughty. Bakit kamo? Dahil nung nakita niya na nagkalat ang tao, nakalimutan niya ang Diyos. Siya na gumagawa ng paraan. Ang nakikita niya, nagkakalat na tao. Hindi niya nakikita ang Diyos na may hawak na lahat ng bagay. Dapat dun siya tumingin. Kaya ano sinabi ng Lord? Ito pang, kita niyo kayabangan ni Saul Saul, tingnan niyo. Sabi niya, sa 1 Samuel 15, Samuel rose early in the morning to meet Saul. And it was told Samuel, Saul came to Carmel, and behold, he set up a monument for himself. Ba't siya nagtatayo ng monumento para sa kanyang sarili? Sa palagay niyo, bakit? Obviously, he wants to honor himself. Gusto niyang dakilain siya ng tao, hindi siya makalimutan ng tao, at sa madalit salita, kinukuha niya ang kalwalhatian ng lahat ng kanyang accomplishments sa halip na ibigay niya sa Diyos na nagbigay sa kanya ng posisyon at kakayanan. Now, ito pang malumpit na ginawa ni Saulo. Hindi talaga siya sumunod sa Diyos na naman kasi binigyan na naman siya pagkakataon, inutusan siya na patayin yung mga Amalekita dahil makasalanan sila sa Panginoon Diyos. At alam yung ginawa niya? Naku, nagsinungaling pa. Ang mayayabang na tao, sinungaling yan madalas. Kasi siyempre gusto niya proteksyonan ng kanilang sarili. Tingnan sabi niya. Sabi niya gano'n, sinunod ko po yung pinag-uutos ng Panginoon Ano sagot na? Sabi ni Samuel, bakit naririnig ko pa rin ang ingay ng mga tupa, yung kalang mga, ganyan. Naririnig ko. Tapos naririnig ko rin yung tunog ng mga baka. Bakit naririnig ko? Dapat lahat yan nalipol na? Dapat ba wala na yan? Tapos alam niyo po ba, doon pala makita niyo, nag-compromise na siya dahil hindi niya pinatay lahat. Kinili niya yung magagandang tupay, matataba, at ang pangako niya, parang, hindi, iaalay ko yan kay Lord. Sabi ni Lord, hindi. Sabi niya, bakit hindi ka sumusunod sa tinig ng Diyos? Sabi niya, di ba dapat sumunod ka sa tinig ng Diyos? Yan ang laging sagot. Kasi yung mga tao kinuha nila yung mga yung mga yaman, kinuha nila yung mga tupa, yung mga oxen. At para bibigay namin itong choices na ng mga yaman na to sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, alam mo, ang pagsunod sa Diyos ay higit na mabuti kaysa sa sakripisyo. At tandaan mo, ang rebellion ay kasing kasalanan ng mangkukulam. At ang di pagsunod or insubordination
ay pareho ng pagkakasala ng pagsasamba sa Diyos-Diyosan. Tinanggihan mo ang salita ng Diyos, kung kaya't naman, tinatanggihan ka rin ng Diyos bilang isang hari. He was rejected because God opposes the proud. Ang proud na tao, mas concerned sila sa kanilang reputasyon kaysa sa kanilang karakter. Nung nirebuke na siya ni Samuel, ano sabi niya? Nagkasala ako. Nagkasala ako. Talagang natakot ako sa mga tao. Hindi pa rin siya hindi niya pa rin naamin talaga siya may kaproblema. Lagi niya sinisisi pa rin niya. Natakot kasi ako sa mga tao. Nakinig ako sa kanilang tinig. Yan, alam mo, sabi niya, nagkasala ako, pero please, parangalan mo naman ako sa harapan ng mga leaders ko at sa harapan ng mga taga-Israel. Para naman makabalik ako at sasamba ako sa Diyos. Kina. Para sabi niya, wag mo naman ako ipahiya. You see? He was more concerned about his reputation. Alam niyo po, dahil diyan, God rejected him. God rejected him in his position as a king. At ang lungkot po nun, mababasa niya sa 1 Samuel 16, iniwan na rin siya ng Holy Espiritu ng Diyos. At dahil doon, palagi na siyang takot. Yan, kasi when God is opposed, mawawalan ka ng kapayapaan, hindi ka na masyado magiging masaya, tapos lagi ka natatakot, insecure ka na. So, paano pong pinakita lalo ng Diyos na siya'y salungat na kay Saulo? Alam niyo kung ano nangyari? Lahat ng planuhin niya, bigo. Laban kay David, maging sa kanyang anak, bigo. Ang lungkot, no? Kaya pag salungat na ang Diyos sa atin, hindi na tayo mapapahinga. Kasi makikita natin maging ang Diyos laban na sa atin. At ang pinakamalungkot, nung namatay si Saulo, patay ang kanyang 3 anak, ang kanyang armor bearer, at maging lahat ng kanyang mga tao na malapit sa kanya, patay silang lahat. At pinugutan siya ng ulo at sinabit ang kanyang katawan sa pader ng Bethshan. Diba nakakalungkot yun? At alam niyo kung sino pumatay sa kanya? Sabi ng Panginoon Diyos sa 1 Chronicles 10:14, God killed him at ibinigay ang kaharian kay David, ang anak ni Jesse. Friends, listen to this. God opposes the proud. Kaya you better go. So paano na? May pag-asa pa ba tayo? Paano ko alam ko nang mayabang ako? May pag-asa pa ba? Praise God, because God gives grace to the humble. Di ba? Meron pong pag-asa. Sabi ulit, balikan natin. God gives grace to the humble. Therefore, humble yourself. Kung naging mayabang ka, humingi ka ng tawad, lumapit ka sa Diyos. Kasi He gives grace to the humble. Ano ibig sabihin ng grace? Di ba? Anong ibig sabihin ng grace na yan? At yung kinabukasan mo, nasa kamay ng Diyos, sabi niya, the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time. Iaangat ka ng Diyos. So ano ibig sabihin nun? You see, yung humility, hindi mo minamalit yung sarili mo. Kasi pag mamalit sa sarili, mayabang pa rin yan. Di ba? Halimbawa, may kaloob ka, marunong kang kumanta, tapos, sabi ng Lord, maglingkod ka sa pag-awit. Sumama ka sa sa paglilid ng worship. Ay, ayoko, nahiya ako. Baka sabihin lang, mayabang ako. Mayabang ka nga. Kasi pag naisip mong nahihiya ka, nakafocus ka sa sarili mo, hindi ka nakafocus sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos gawin mo, huwag kang mahiya-hiya. Kasi it's not about us anymore. It must be God-centered. Ang totoong humility, we do not think of ourselves at all. We think of God. Hindi ko sinasabing hindi na tayo mag-aayos, hindi ko sinasabing hindi na tayo manliligo, hindi ko sinasabi yun. Because everything we do is all for His glory. Kaya nga, it's also an ego. Ano yung ego? Exalt God only. Yun nga sabi ni Pastor Peter kanina umaga eh. Ang ganda-ganda. Sabi niya, kung we edge God out, which is pride, ang humility, we exalt God only. Wala nang iba. Kaya here is the grace of God. Yung generous favor ng Diyos. Yung bang sinasabi ng Diyos, eto, bibiyayaan kita. Kahit hindi ka karapat dapat at lahat ng ito'y dahil lang din sa akin, bibiyayaan kita. Si David, pag-isipan niyo, si David, ano naman ang meron si David? Siya lang isang pastol ng tupa. Maiisip mo ba yung magiging hari ng Israel at may bibilang pang isa sa pinakadikilang hari ng Israel? Isipin niyo po. Isipin niyo,
Pastol lang ng tupa yan eh. Parang kung sa panahon natin to, ano yan, kutsero, magiging presidente ng Pilipinas? Na parang hindi naman lang nakapag-aral? Oh, isipin niyo kung gano'n, pero ang Diyos, pag biniyayaan ka niya, dahil ikaw'y mapagpakumbaba, wow, talaga naman. Kaya ito ang magbibigay sa ng kapangyarihan para paglingkuran ng Diyos. Ito magbibigay sa ng kapangyarihan para lagpasan ng lahat ng pagsubok, para magawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Ito rin ang nagbibigay sa ng kapangyarihan para maluwalhati ang Diyos. Ito rin magbibigay sa ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok ng buhay. That's the grace of God. At yan ang binibigay ng Diyos sa mga nagpapakumbaba. Kaya ang pagpapakumbaba ay ang makita ang Diyos sa ating sitwasyon at talagang kinikilala natin na siya lamang ang naghahari, siya ang may hawak ng lahat ng bagay at tayo nagpapasakop sa kanyang kaparaanan. Talagang sumuko tayo sa Kanya. Todo tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya, dependent tayo sa Kanya. Kaya it's a choice. Kaya be humble. Therefore, humble yourself in the mighty hand of God. Piliin mo na magpasakop sa Diyos. Piliin mo na wala ka ibang itatanghal kundi ang Diyos. Hindi ang ating mga sarili. Kaya ito po ang hamon ng Diyos. Tingnan niyo kung paano siya magbigay ng pabor. Sabi ng Proverbs 18:12, humility goes before honor. He honors the humble man. Inaangat niya, pinararangalan niya. Grabe, no? Lahat na nagpaparangal sa Diyos, pinaparangalan niya. Sabi niya, and whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be exalted. Hindi lang ito pamumuhay ng simple. Ito ay simpleng si Jesus lang ang pinamumuhay. Are you following? Yan ang humility. And look at what happened. Tingnan si David. David was prospering. Look at how God shows His favor. Prospering in all His ways. Sabi niya, for the Lord was with him. Ano yung favor? The Lord Himself is with David. Doon pa lang, panalo na siya. Tingnan nyo naman how the Lord protected David from all of his enemies. Pag nabasa nyo yung kanyang prayer sa 2 Samuel 22, makikita nyo doon yung prayer niya. Sabi niya talagang, nakita mo, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge. Sabi niya, my Savior, you save me from violence. I call on the Lord who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. Hindi sinabi, natakasan ko lahat ng kalaban ko dahil ang galing ko. Magaling ako sa sandata. Hindi. Because I call on the Lord. That's humility. In my distress, I called upon the Lord. Yes, I cried to my God. Hindi lang basta tumawag, umiiyak ako sa Diyos. From His temple, He heard my voice. Kaya nagwo-worship siya sa Diyos. Kaya maraming tao, they claim to be followers of Jesus Christ, pero tamad na tamad sila mag-worship. Gusto nila madali lahat. Kaya sabi niya, and my cry for help came into His ears. He find no strength and protection only from God. That's talagang sa Diyos lang siya nagtitiwala. Yan ang totoong humble na tao. Perfect ba si David? Hindi. Batid ng bawat isa sa atin. Alam natin na si David ay nagkasala. Big time! Nagkasala siya di ba? Kay Uriah. Isipin nyo, pinapatay niya si Uriah sa magitan ng paglalagay sa kanya sa harapan ng digmaan. Inagaw yung asawa ni Uriah. Isipin niyo po yun. Parang kumbaga sa Tagalog, niyurakan niya si Uriah. Pero nung sabihin sa kanya ni Nathan, you are the man. Nung nirebuke siya, wala nang excuse. Ano sabi niya? I have sinned against the Lord. Iyak siya. Kaya mababasa niyo paano siya humingi ng tawad sa Psalm 51. Sabi niya, Lord, patawarin mo ko. Maawa kayo sa akin. Hindi na nagkunwari. Sabi niya, alam ko ang kasalanan ko. Ang kasalanan ko higit na sa akin. Sa inyo lang ako nagkasala. Sa iyo ako gumawa. Hindi yung nagkasala ako sa kanya. Hindi, sa inyo ako nagkasala. Tandaan natin yan, every time we fail God, we are failing God, not human beings. Nagsinungaling tayo sa tao, kay God tayo nagkakasala. Just imagine, until we see that we are sinning against God, I doubt kung tatalikuran natin ating kasalanan. Kaya sabi niya, kaya naman Lord, pag hinusgahan mo ko, matapat kayo, wala ako may tatanggi. And look at this.
Hindi sinabi, mangangako ako sa iyo, patawarin mo ako, mangangako ako sa iyo, magpapakabait na ako, ito na gagawin ko. Hindi, ito sinabi niya, Lord, linisin mo ako ng iyong hyssop, and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. In other words, all of my cleanliness depends on you. It's like saying to Jesus, Lord, wala akong karapatan sa langit kundi kayo lamang. Kayo lamang po ang maglilinis sa akin, hindi ko po kaya. Wala po akong kakayanan para maging katanggap-tanggap sa inyo unless you blot out my iniquities. And the Lord answered that prayer. You know why? He gave His only Son, Jesus Christ, to cleanse us from our sin. The one who knew no sin became sin on our behalf. At ganun din nangyari kay David. And ang ganda na sabi ni David, look at the words. Kung kita niyo talagang alam mong he was a broken-hearted. And sabi niya, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Oh God, you will not despise. Lord, hindi mo po tatanggihan taong lumalapit sa iyo na may basag na puso. Talaga nagpapakumbaba, walang ipagmamalaki sa Diyos. Alam niya, nagkasala siya sa Diyos. Kaya mga kapatid, may pag-asa tayo. Yes, kung nagkamali ka, anong kailangan mong gawin? Minsan pilit tayong gumagawa ng sarili nating paraan, mabuhay on our own ways. Pagod na tayo. Anong sagot ng Diyos? Sabi ni Jesus, come to me. Kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero paano, Lord? Kunin mo ang aking pamato. Ano ibig sabihin? Ako bilang yung magsasaka, kunin mo yung pamato ko para sa'yo. Matuto ka sa akin dahil ako ay mahinahon at mapagpakumbaba ang puso. Sabihin, maging mapagpakumbaba ka rin. Maging mahinahon ka din. Matuto ka sa akin. Gayahin mo ako. Anong ibig sabihin nun, Lord? Kasi kung mayabang ka, hindi ka mapapahinga. Habang iniisip mo lagi sarili mo, hindi ka mapapahinga. Katulad na nangyari kay Saul. Kasi salungat ang Diyos sa mga palalo at mayayabang. Pero kapag nagtiwala ka na sa akin, I will decide for you what is good and what is bad. And you just follow me as your Lord, and I will give you rest for your souls. And tandaan mo, ako gumawa sa iyo. At ako rin ang may alam ko anong nararapat sa iyo. For my yoke is easy, and my burden is light. Kung magpapakumbaba kang aaminin mong kailangan mo si Jesus, lumapit ka. Dahil si Jesus ang tunay na tagapagligtas at ang Panginoong karapat-dapat sambahin.